Ren Sabando tumangging bumalik sa KBL ng Korea. Hahanap na lang ng ibang ligang lalaruan overseas at Japan B-League biglang bitaw sa mga Pinoy. Pinakinabangan lang ba? Matapos ang naging roller coaster na karir ng ating kababayan na si Ren Sabando sa KBL ng Korea ay tila mas matinding karir ang naghihintay kay kabayan ngayong taon. Pero bago natin pag-usapan ang planong niyan ay balikan muna natin ang naging dalawang season ni Abando sa liga ng mga Koreano. First season ni Abando ay talaga namang naging masigla nang pinakitaan ng King Tiger ang mga Korean fans ng pambihira nitong talento sa game. Isang pure athletic player na may taglay na husay sa depensa at opensa sa laro. Try to imagine ang ibinigay na hassle ni Abando sa anyang noong unang season nito. Dito sa una nitong season ay nakakuha din ni Abando ang 3 mataas na achievement bilang isang malalaro. Ito nga yung championship sa East Asia Super League at ang championship sa mismong KBL ng Korea. Naging mas maingay pa ang pangalan ni Abando sa Korea nang masungkit nitong Slam Dunk Contest Champion, kung saan ay tila naglagay ng kakaibang dunk contest show sa mga Korean basketball fans. Ngunit second season ay nangyari na ang kinatatakutan ng lahat ng mga Pinoy para kay Renz. Ito nga ay nang ma-injury ito dahil sa pagiging agresibo sa laro ni kabayan ay nagkaroon ng opportunity ang isang import na sahurin si Abando na nagresulta ng malalang injury. Buti na lamang at nalampasan agad ni Abando at nakarecover ito. Pero naging malaking kawalan kay Abando ang ilang buwan nitong pahinga na sinabayan pa ng dagok sa team nito. Dahil dito ay tuluyan lang ang naghiwalay ng landa si Abando at ang first ever team nito na niyang Red Boosters sa KBL. Kaya ang tanong ng ilang mga Pinoy fans, ano ang next move o plano ni Abando? Ayon sa mismong agent ni kabayan mula sa article ni Sir Homer Saison sa Spin.ph ay may opportunity naman daw na bumalik si Abando sa KBL. Dahil nga siguro sa naging magandang performance nito sa kanyang dalawang season, even though na nagka-injury ito ay marami pa rin mga KBL ball clubs ang gustong kumuha sa serbisyo ni kabayan. Ngunit mismong si Abando na nga daw ang tumanggi dito. Dagdag pa ng agent ni Renz ay gusto raw explore ni Abando ang kanyang option upang lumaro sa ibang liga overseas. Aside sa posibleng mas malaking kita ay another development ito kay Abando kung sakaling lumipat ito ng ibang liga overseas. Sa Taiwan ay may 2 liga mga ito na may malaking bigayan. Pagdating sa development ay solve din dito dahil sa mga bigating players na naglalaro dito ang mga former NBA hoopers. Sa Japan B-League naman ay instant jackpot ang sahod na makukuha ni kabayan kung sakali dahil lahat ng team dito ay big time ang offer. Kaya abangan natin ang mga susunod na move ni Abando at ng agent nito. Taiwan ba o Japan? Ikomento nyo lang inyong opinion sa ating comment section. Samantala, speaking of Japan B-League, tila marami sa ating mga kababayan ang napapaisip ngayon ukol sa mga naging moves ng B-League ukol sa ating mga Asian import. Sunod-sunod kasi ang pag-part ways ng mga B-League team sa ating mga kababayan sa kanilang liga. 6 na malalaro ang sabay-sabay na nag-part ways sa kanilang mga Japan ball clubs nito lamang at pawang lahat ng mga malalarong mga ito ay masasabi nating nagbigay ng mataas na viewership sa liga. Dahil dito ay namumuo ang kaisipan sa mga Pinoy na binitawan ng B-League ang ating mga Pinoy players matapos pakinabangan. Sa ngayon kasi wala pang update ukol sa mga players natin na ipinasok sa free agent kung may magsasign bang kupunan sa kanila next season sa Japan B-League.